Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabat ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Ang paksa po na ating pag-uusapan ngayon ay Satan's Snare. Ang ibig pong sabihin niyan, yung pandaraya, yung panlilinlang, yung deception ni Satan. Yan po ang ating patuloy na pag-aaralan upang atin pong mapagtagumpayan ang kanyang mga kapamaraanan sa pamamagitan po ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung ating paksang pag-uusapan, lilimiin at himay-himayin sa pagkakataong ito. Nais kong patuloy na i-promote sa inyo yung ating official Facebook page na pwede po kayo mag-forward ng inyong mga biblical questions para atin pong masagot. Maipila po natin sa inbox ho ng ating Facebook page ng ating pong Reasons of Faith. Dako na ho tayo sa atin hong pagtalakay ng paksa matapos na makapagtalaga tayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob sa amin upang patuloy na pag-aralan ng inyong mga salita. At dalangin namin ang pamamatnubay ng inyong banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng karunungan, kapayapaan, kapanatagan ng pananampalataya sa patuloy naming matutoklasang makaganapan sa sanglibutan. Kami po'y manatiling matatag sa pananampalataya at maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. Pagpatawad, Ama, ang anumang mga kasalanan, pagkukulang upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ito na. Ang atin pong tema nga na pag-uusapan ay patungkol sa pandaraya ni Satanas, Satan's Snare. Kung inyong napapansin, series po nating tuloy-tuloy, kumbaga dinudugtong-dugtong natin yung mga paksa natin simula nung mga nakaraang siguro mga 4 topics na. At yung kagabi, ganun din, tinalakay natin yung isang mahalagang paksa na may kinalaman po sa mga gawain ng kaaway na nagaganap sa atin pong sanglibutan na kumbaga pinipilit na ilayo ang atin pong pagtitiwala at pansin sa atin pong Panginoong Diyos. So iingatan natin ang ating mga sarili kasi siyempre ang kaaway, tandaan natin, hindi nga yan gagawa ng mga bagay na pag nakita mo sa surface o sa ibabaw ay masama agad. Siyempre ang gagawin niya yung gawain ni Kristo para makapandaya. Pero ang nasa ilalim nun ay iba, no? Yun nga ang sinasabi sa Biblia na siya po ay nagdadamit tupa. Pero ang loob ay lobong maninila. Tandaan natin yan. Huwag tayong magpadaya doon sa isipan na dahil nakita natin na mabubuti yung ginagawa. Oh. Di ba? Yan nga yung punto na sinasabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 7 verses 15 and 20, sa bunga ninyo sila makikilala. Ganun ho yan. Okay? So ngayon, eto. Ipapakita natin yung atin pong text na unang babasahin. Dito nga po sa atin hong pag-uusapan ngayon. Ito, pansinin ninyo, simulan natin sa aklat pa lang ni Daniel. Ito yon. Ang kapitulo po ay 8 at ang talata ay 24. Ang sabi rito ay ganito, at ang kaniyang kapangyarihan ay magiging dakila. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. At siya'y lilipol na kamangha-mangha at
giginhawa. Okay? Sabi pa rito. At gagawa ng kanyang maibigan. At kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. Eto, habang pinag-aaralan natin to, mag-pray po tayo kasi ang kaaway gumagawa kahit dito sa inyong lingkod. Gumagawa ang kaaway para i-distract ho tayo. Lagi kong nararamdaman yan sa tuwing nagpo-programa tayo. At sana, kayo po ay manalangin na maging maayos po ang ating programa ngayon. Kasi ang kaaway talagang matindi siya kumilos para lituhin ang aking isip. Kaya kahit kayo po, nanonood lamang dyan, kasama sa panonood ninyo, silent prayer. Kasi alam nyo, mabigat itong ating pinag-uusapan mula pa nung mga nakaraan. So anong nabasa natin doon? Sa atin pong binasa na ito sa Daniel chapter 8, yung sinimulan natin sa verse 24. Yung sinasabi rito na magiging dakila, no, sa context ng chapter 8 ay walang iba kundi ang little horn. Diba sa Daniel chapter 7, doon inintroduce yung maliit na sungay. At ang little horn na ito, sa marami nating beses na pag-aaral, ito po ang sistemang umangkop sa sistema ng papacy. Again, sistema ang pinag-uusapan, hindi personal na tao. Okay? So ngayon, in-explain natin yun sa marami nating pag-aaral, no? Ang patungkol sa kinaangkupan ng maliit na sungay. Ng kanyang gawain, yung kanyang paglitaw, maliwanag, naganap din sa kasaysayan. Siya po ay lumitaw matapos magkawatak-watak sa 10 kaharian ang Roma. Okay? And then, may establish muna ang 10 kaharian o 10 sungay bago lumitaw ang maliit na sungay. Yan po ang ating tandaan. At yan ang nangyari sa kasaysayan patungkol sa sistema ng kapapahan or papacy. And then, meron siyang matinding mga gagawin nitong little horn. Una, sabi sa Daniel 7:25, i-quote ko na lang po, magbabadya siya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Ang ibig sabihin nun, blasphemy. He will speak blasphemy or great words against the Most High. Yang kinukote ko na yan ay parallel prophecy ng Revelation chapter 13 patungkol sa first beast. Okay? At bukod sa magsasalita siya ng kapusungan laban sa Diyos, kanyang lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. He will persecute the saints of the Most High. Naganap yung persecution simula nung nagkaroon siya ng kapangyarihang church and state from 538 AD down to 1798. Okay. Pangatlo niyang gagawin, bukod sa blasphemy, persecution, he will think to change times and laws. Kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At yan ay literal na naganap particularly sa pangingili ng araw ng Sabado o Sabat ng Biblia. Pinalitan niya yan, ginawa niyang linggo. Okay, so yun po yung nasa chapter 7 and then tuloy-tuloy, no? Na ipinakita dito sa Daniel chapter 8 yung gagawin niya na lilipol ng kamangha-mangha. Can you imagine? Lilipol siya kamangha-mangha. No? Paanong nangyari? Na he will destroy wonderfully. Tapos ang sabi nga, gagawa siya ng kanyang maibigan, kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. Tandaan natin na itong Daniel chapter 8, pinapakita dito yung dalawang bahagdan ng Roma. Una, ang political Rome. Pangalawa, ang spiritual Rome, which is the system of the papacy. Kasi doon sa nabasa natin, yung patungkol sa banal na bayan ng Diyos, yung paglipol, naganap sa pamamagitan ng Roman Empire noong 70 AD sa pangunguna ni General Titus ng Roma. So yun yung katuparan na binabanggit natin, yung unang bahagdan ng Rome, which is political Rome, and then ang pumalit, okay, ay spiritual Rome, yung ikalawang bahagdan ayon sa prophecy ng banal na kasulatan. Ngayon, sa verse 25, ito po ang ating mababasa. Pansinin po ninyo yan, patungkol sa little horn at sa kanyang paraan
ay kanyang palulusugin ang pandaraya sa kanyang kamay. At siya'y magmamalaki ng kanyang loob at sa kanyang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Palulusugin yung alin? Pandaraya, deception. And speaking of being, yung being na nangunguna sa pandaraya, yung sinasabi sa Apokalipsis 12:9, ang dragon na si Satanas, dinadaya niya ang buong sanglibutan. Yan. Siya po yung pinaka-primary, kaya ang title natin, Satan's Snare. Ngayon, gagamit siya ngayon ng sistema. At ito na nga yung little horn na sinasabi rito, gagamitin niya at sa pamamagitan ng little horn na ito, palulusugin niya ang alin? Pandaraya. At siya'y papatay ng marami, which is naganap nga yung persecution, itong sa second phase ng Rome, the spiritual Rome, during 538 to 1798 na tinatawag din sa ibang salita, the Dark Ages o madilim na kapanahunan. Okay, yan po yung punto na sinasabi dyan. Ngayon, pansinin pa natin yung ibang sinasabi dyan po sa prophecy na yan. Okay, dyan sa Daniel, ang kapitulo ay 8. Pansinin ninyo na yung laban niya ay hindi lang laban dito sa mga banal ng Diyos or sa perspective ay horizontal battle. Ang laban din niya, hindi lang panglupa, dadalhin din niya sa langit. Ito yung sinasabi ngayon sa karugtong na talata ng Daniel, ang kapitulo po ay 8, talatang 25. Ang sabi diyan po ay ganito, siya'y tatayo rin laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya'y mabubuwal, hindi ng kamay. Etong mga pangungusap na ito, binanggit din sa Daniel chapter 7. Sa pagkasunod-sunod ng mga talata sa kabuuan, 3 times din na binanggit na itong little horn mabubuwal hindi ng mga kamay. Meaning it is by supernatural power. Ang hahatol sa kanya ay ang Diyos. Bakit? Sa tagpong ito, nilabanan din niya yung prinsipe ng mga prinsipe. At ito'y tumutukoy sa Diyos, sa ating Panginoon, no? Na kanyang nilalabanan. So ang laban nitong little horn, hindi lang horizontal. Ang laban din niya, vertical. Patungkol doon sa Diyos. Sa pamamagitan ng ano yung laban? Sa pamamagitan nga, nung gagawin niya na pag-angkin doon sa prerogatibo na ang Diyos lamang ang meron. Ito na nga yung blasphemy na tinatawag. Kasi pag sinabi yung blasphemy, sa definition ng Biblia, John chapter 10, ay inaangkin mo na katulad ka ng Diyos. Ayan ho, yung binabanggit nating inaangkin mo, ni-usurp mo yung prerogative or karapatan na nakauko lamang sa Diyos. Inaangkin mo yon. At dito sa puntong ito, nakapandaraya siya. At dito sa puntong ito, nilalabanan niya ang Diyos dahil kinukuha niya ang lugar ng Diyos. Sa halip na ituro, no, ang Diyos, ituro ang tao, sa Diyos lang magtiwala, gumawa siya ng mga doktrina, ito na nga yung sistema na pinag-usapan natin, na sa halip na sa Diyos ituro ang katapatan, pananampalataya, no, ay itinuro doon sa gagawin ng tao palapit dito sa little horn na ituturing niya yung kanyang sarili na siya yung namamagitan sa Diyos. Tandaan natin sa Biblia, si Kristo lamang ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Walang sino mang tao ang may karapatang mag-angkin ng kapangyarihan na mamagitan sa Diyos at sa tao. Ang ating Panginoong Jesucristo lang. At doon sa puntong ito, tatayo siya laban sa prinsipe ng mga prinsipe. At ito na nga, sa madalas nating basahin, sa banal na kasulatan, nagtagumpay siya dahil ang naging reaksyon ng mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang pagsamba sa Kanya. Yun yung malungkot. Sa paanong paraan niya nagawa? Sa pamamagitan po ng pandaraya. Yun po yung pinag-uusapan dito. Sa pamamagitan ng pandaraya. Kaya nga sa madalas nating binabasa sa banal na kasulatan, in particularly sa aklat ng Apokalipsis 13, ang lahat ng tao, lahat ng nangananahan sa lupa, ayon doon sa Apokalipsis 13, talatang 8,
ay magsisisamba sa Kanya. Okay? So ngayon, sa napakaraming deception na kanyang ginagawa, nitong little horn, maging mga lingkod ng Diyos. Napapaniwala niya. Di ba? Obvious yun sa madalas nating pag-aaral dahil may ilan sa supposedly sa Diyos lang ituro yung pagtitiwala na ang Diyos lang ang gagawa ng solusyon sa ating sanglibutan, tinuturo na rin ng iba, maniwala tayo sa Kanya. Kasi nga, lahat ng mga world leaders naniniwala na sa Kanya. Yun yung binabanggit natin kagabi na kapag hindi natin maintindihan yung mga prinsipyong dapat nating matutunan, ayaw nating intindihin, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na fallacious thinking, yung mga maling kaisipan, katulad ng argumentum ad verecundiam, na ang ibig sabihin nga, mas naniniwala tayo doon sa punto na dahil ang nagsalita ay ginagalang, nirerespeto. Naniniwala tayo doon sa tradisyon dahil pasa-pasa na yung paniniwala. Argumentum ad verecundiam ang tawag doon. Dahil kilala ang tao, dahil nasa authority siya, paniwalaan mo. Maling uri ng kaisipan. Mali yon. Pangalawang pagkakamali na tinalakay natin kagabi, argumentum ad judicium. Yun namang punto yon ay may kinalaman sa isipan na the general belief cannot be wrong. Dahil pinapaniwalaan niya ng higit na nakakarami, hindi yan pwedeng magkamali. Yun ang problema sa ganong isipan. Kaya nga huwag tayong mahulog sa ganong philosophy, sa ganong fallacious thinking na argumentum ad judicium, na parang dahil mas marami ang naniniwala sa ganitong bagay, hindi sila pwedeng magkamali kasi sila ay nasa majority. Iwasan natin dahil bahagi yan ng pandaraya. O ngayon, pupunta tayo sa isang punto na dito ay marami talagang naakay dahil nag-iisip sila na ang pwede lang magbigay ng tamang isipan, lalo na sa usapin ng kagalingan sa katawan, ay walang iba kundi ang laboratory science. Ganyan ang dinadalang isipan sa buong mundo, and that is the majority belief, na ang laboratory science lang ang siyang nagdadala ng kagalingan sa tao. Isa po ito sa malaking pangdaraya. Tingnan natin. Puntahan ko muna, no? Kasi kanina panay talata ng Biblia. Dito naman sa ating Spirit of Prophecy, no? Sabi dito sa letter, eto, pakita ko po sa inyo ha. Patungkol sa usapin naman tayo sa puntong ito. May at least 2 punto akong ipapakita rito sa ating pagtalakay. Etong punto na may kinalaman po sa kalusugan, no? Ang sabi rito, the Lord desires His church to be a perfect body, not all arms, not all body without arms, but body and arms together. Every member working as one great whole. As the right arm is connected with the body, so the health, reform, and medical missionary work is connected with the third angel's message and is to work efficiently as the right arm for the defense of the body of truth. Napansin nyo dyan sa Spirit of Prophecy? Tanda natin sa Revelation chapter 12 verse 17, ang katangian ng nalabing iglesia kung bakit galit si Satanas sa kanya, sila'y nagsisisunod sa mga utos ng Diyos at merong patotoo ni Jesus o testimony of Jesus Christ. And this is what we considered the testimony of Jesus Christ. Kasi sa belief, especially, ito'y para sa kaalaman ng mga hindi Adventist o mga kaibigan natin, ang Seventh-day Adventist sa kanyang doctrine, naniniwala siya, no, na ang health reform may kinalaman sa kalusugan, kanang kamayan, the right arm, no, kanang kamayan na may kinalaman sa usapin ng final warning patungkol sa third angel's message ng Revelation chapter 14 verse 9 to 11. Again, ano yung sinasabi doon na may kinalaman sa third angel's message? Warning against receiving the mark of the beast. Babala yon patungkol sa pagtanggap sa hayop. So ngayon, ito palang usapin ng kalusugan ay tinuturing
na kanang kamay, no, na connected doon sa pangangaral ng third angel's message. Kaya nga ipinagkaloob dito po sa iglesyang ito. Kaya tinuturing natin na the Seventh-day Adventist Church is God's depositary of His truth. Hindi para sarilinin natin, kundi para ibahagi din sa ibang mga tao. Kung papaano yung ilaw o liwanag na binigay dito sa Remnant Church ay maibahagi natin. Yung katotohanan patungkol sa pag-iingat ng ating mga katawan at patungkol sa kung ano ang dapat nating kainin, inumin, no? Kung paano natin ingatan ang ating katawan, 'di ba? Founded from Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya ang sinasabi ni Pablo, luwalhatiin ninyo ng inyong mga katawan ang Diyos. So isang bahagi po sa pagluwalhati o pagbibigay glory sa Panginoon sa pamamagitan ng katawan. At yun nga yung health reform principle na tinuturing na alin? Kanang kamay ng Ebanghelyo. So ang kaaway ngayon, gumawa ng paraan kung papaano na ito pong mensahe pagdating sa kalusugan ay kaniyang babaliwalain sa isipan ng maraming tao. Babaliwalain niya, no? Kaya hindi na ito halos siniseryoso ng maraming mananampalataya kung ano man ang kainin mo, kung ano man ang inumin mo. Kaya nga, eto, madalas nating nabanggit na rin ito, doon sa pag-aaral, no, sa buong mundo, patungkol doon sa mga matitinding sakit na pumapatay sa tao sa buong mundo, nangunguna dyan ang stroke, heart disease at cancer. Yun yung tatlong mga malulubhang sakit na pumapatay ayon sa data na inilabas mismo ng World Health Organization, no? Bago pa lumitaw itong COVID-19. So cancer, stroke, heart attack. Saan ang gagaling yung mga bagay na yan? Generally speaking, yan po ay sa kawalang ingat sa ating kinakain o iniinom. General principle, ganun yon. O ngayon, ipapakita pa natin po yung binabanggit nating itong patungkol sa kalusugan na binabaliwala na yung ganitong aral. Eto, since ang church, ang Seventh-day Adventist Church naniniwala na si Ellen White ay ipinadalang sugo o propeta ng Diyos sa huling araw na ito sa Seventh-day Adventist Church. Ngayon, ito po ang inihayag ni Mrs. White patungkol sa usapin ng kalusugan o liwanag sa kalusugan na ipinadala sa kanya ng Diyos. Eto, ang sabi sa Selected Messages, Book 2, page 284, years ago, the Lord revealed to me that institutions should be established for treating the sick without drugs. Man is God's property, and the ruin that has been made of the living habitation, the suffering caused by the seeds of death sown in the human system are an offense to God. Ano daw yung inihayag sa kanya ng Panginoon? Patungkol ito sa mga institusyon na ating itatatag para gamutin ang mga may sakit. Siyempre, hospital. Ano yung inihayag ng Panginoon? Tandaan natin, lagi nating pinag-aaralan dito, uunahin natin, ano ba yung gusto ng Panginoon? At sa Bible, 2 Chronicles 20, chapter 20, verse 20, believe in God, and you shall be established. And believe in His prophets, and you shall prosper. So, ang propeta ng Diyos, dapat mong sampalatayanan, lalo na, siya po ang naging medium ng Panginoon para iparating yung mensahe sa atin. At ang mensaheng ipinarating ng Panginoon pagdating sa kalusugan, ang Panginoon mismo ang naghayag na yung mga itatayo nating paggamutan, gagamutin ang mga may sakit without drugs. Ang drugs na tinutukoy dito, laboratory medicine, at mamaya ipapakita ko sa inyo ng konti lang. Yung ilan sa mga kumbaga, history na naganap, paano nangyari na sa halip na natural
healing. Katulad dito nga sa sinasabing ito ng propetisa ng Diyos ay napalitan ng laboratory medicine. At hindi natin kine-question yung ating present setup ngayon patungkol sa mga medicine na ginagamit. Ang binabalikan natin dito, ano ba yung kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan? At para tayo'y maging pagpapala sa lahat ng ating kapwa. Ano yung gusto ng Diyos? Okay? Kaya nga, sabi nga natin madalas dito, para matiyak natin na ligtas tayo sa apostasy o pagtalikod sa Diyos, ang number one, o ibig sabihin, ang prinsipyo na dapat nating maintindihan para mailayo tayo sa apostasy, pagsunod or obedience sa Diyos. Ito ho. Ang tao ika ay pag-aari ng Diyos at yung kawasakan, ruin na nagawa sa tao, yung kanyang pagdurusa, ang dahilan ay yung mga butil na itinuturing na kamatayan na itinanim sa sistema ng tao. Ito ay laban sa Diyos. Kaya nga 'di ba, sa ating fundamental beliefs, nakalagay na maliwanag doon. Bagamat ginamit yung usapin na ito ay patungkol noon sa panahon ng pagbabakuna, Samantalang doon sa ating fundamental beliefs, bagamat inilagay doon yung salitang responsible na paggamit ng drugs, pero maliwanag doon na ang ating fundamental teachings ay nagtuturo na yung patungkol sa mga drugs, laboratory medicine na inilalagay sa tao ay hindi nakabubuti sa tao. Fundamental beliefs yan. Ipapakita ko po sa inyo yon sa mga darating pa nating pag-aaral. Maliwanag doon. Ngayon ganito, siyempre, sabi ko nga, sa present setup natin ngayon, siyempre, iba na yung naging habit ng marami. Hindi lang Adventist, kundi maging iba. Umaasa ang lahat ngayon para sa kagalingan sa laboratory medicine, yung sinasabi nilang science. Okay? Yung exact science na tinatanggap ng karamihan. Tandaan ninyo yung point ng binanggit ko kanina, argumentum ad verecundiam, na yung may kinalaman sa naging tradisyonal lang na paniniwala. Okay? So ngayon, eto nga, ayon sa ating Panginoon, yung mga butil na nagdudulot ng pagdurusa at kamatayan sa tao ay offense laban sa Diyos yan. So maliwanag, una nakita natin ano ba yung inihayag ng Panginoon. Yun muna ang unang-una. Tandaan din natin nung panahon ni Samuel, principle itong sinasabi ko. Ang hari noon na nangunguna sa Israel ay walang iba kundi ang Diyos mismo. That's why, yun po ang tinatawag na theocratic form of government. Diyos mismo ang nangunguna. Pero humiling ang bayang Israel, bigyan nyo kami ng hari, tao. So sa kabila na sinabi ng Diyos, huwag, mapapahirapan lang kayo. Inexplain ng Diyos yon kay Samuel at ipinarating ni Samuel sa bayang Israel. Pero ang gusto pa rin ng bayan, hindi. Gusto namin magkaroon ng hari. And then, sa pagamat ayaw ng Diyos, pinahintulot niya. Ang punto o prinsipyo na gusto kong iparating dito sa pansin na ito, para hindi tayo magkaroon ng matinding pagdurusa, lalo na sa ating sistema ng katawan, sana hindi natin binaliwala yung panukala mismo ng Diyos na ang ating mga pagamutan, mga ospital, supposedly ay gagamot sa tao without drugs. Yun yung plano ng Diyos. Kaya lang, yun na nga, naiba ang takbo. At ito nga ang punto, ang direksyon na ng marami ngayon, laboratory medicine. Hindi ibig sabihin na dahil ganyan na ang ating sitwasyon sa mundo, gusto na yan ng Diyos. Tandaan niyo yung kasaysayan ni Samuel at ang bayang Israel sa paghiling nila ng hari na sa kabila na hindi yun ang gusto ng Diyos, pero dahil pinili ng tao at since ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan, the free will, na piliin mo ang gusto mong piliin, bagamat labag sa kalooban ko, ibibigay ko sa iyo. And then aanihin mo ang consequences. Yun ang naging malungkot na sitwasyon nun.
Yun ang naging malungkot na sitwasyon na. At maliwanag naman talaga sa writings na ito, no? Na iba pala ang panukala ng ating Panginoong Diyos. Okay, so ngayon, eto, ipapansin pa natin to. Eto, direkta ha, baka magulat yung iba, lalo na sa ating mga kapatid. Bakit meron palang ganyang mga pangungusap etong si Ellen White? No? At mamaya, siyempre, dadalhin din natin ang prinsipyo. Hindi lang sa Seventh-day Adventist, kundi sa pangkalahatan. Ito ang sabi rito, Counsels on Diet and Foods, page 303. In our sanitariums, we advocate the use of simple remedies. We discourage the use of drugs, for they poison the current of the blood. In these institutions, sensible instruction should be given how to eat, how to drink, how to dress, and how to live so that the health may be preserved. Napansin niyo po yan? Dinirekta na mismo. Wala po yang, sabi nga nila, paligoy-ligoy. Walang gray area. Direct to the point. At ang nagsasalita dyan sa Ellen White, yan sa source na pinakita natin dyan, pwede niyong tingnan. Kayo mismo ang tumingin. Itong atin ikang mga sanitarium, yan pala yung layunin ng Diyos. Kaso na iba na nga. No? Dinidiscourage yung paggamit ng droga. Bakit? Nilalason nito yung daloy ng ating dugo. So yung liwanag na ituturo pa ng Diyos patungkol doon sa simple remedies kung paano tratuhin ang mga may sakit o gamutin, matutuklasan natin ng mas malinaw yan. Although nasa mga libro na yan na ipinasulat sa pamamagitan ng propetisa, kaya lang dahil nga ang problema, binaliwala yung liwanag na yan. At hindi ibig sabihin na dahil, uulitin ko ha, iba na yung sistema at naging takbo, gusto na yan ng Diyos. Okay? So may papakita lang ako dito, gaya ng binanggit ko po sa inyo. Eto. Pansinin niyo po ito ha. Ito yung mga naging record ng kasaysayan sa usapin ng laboratory medicine at yung natural medicine. Ito. Napansin niyo po dyan yung homeopathy. Ang homeopathy is a pseudo-scientific system of alternative medicine. It was conceived in 1796 by the German physician Samuel Hahnemann. Bago pa nga lumitaw ang Adventism, no? At maging si Ellen G. White, noong 1796 pa, meron ng tinatawag na alternative medicine sa pamamagitan ng natural medicine. At ang terminology nga na ginamit nila, homeopathy. At ito pa, tingnan natin. Etong binanggit na si Dr. Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy, is the only doctor to be honored with a monument in Washington, D.C. The dedication ceremony took place on June 21, 1900. Thousands of people, including hundreds of medical professionals, attended the elaborate ceremony at Scott Circle. Etong taong ito na, kumbaga, nanguna sa homeopathy, siya yung founder, siya lang yung tanging doktor na pinarangalan at pinagtayuan siya ng monumento sa Washington, D.C. Siya lang. Natural medicine ang ginagamit niya. Isipin mo, patayuan ka ng isang bayan ng monumento, ito'y pagkilala sa iyong mabuting contribution sa lipunan na iyong kinabilangan. Ganon yung paghanga noon sa doktor na ito, sa natural na pamamaraan ng panggagamot niya. Ngayon, eto, tingnan naman natin, etong nakatala sa Flixner Report. Ito po'y libro ni Abraham Flixner, kaya ang banggit nga, Flixner Report. Sabi dito, the Flixner Report is a book-length landmark report of medical education in the United States and Canada, written by Abraham Flixner and published in 1910 under the aegis of the Carnegie Foundation. Many aspects of the present
day American medical profession stem from the Flixner report and its aftermath. So ito pong sa report ni Abraham Flixner, nagulat nga po siya nang may kinalaman sa medical education sa bansang Amerika at Canada. At ito na nga yung report na ito ay na-publish noong 1910. Ano bang mga nilalaman nun? Ito, babasahin natin yung ilan lang ha. This all changed due to the Flexner Report, officially known as Medical Education in the United States and Canada, 1910. The report was an attempt to align medical education under a set of norms that emphasize laboratory research and the patenting of medicine. The report was funded by John Rockefeller and Andrew Carnegie, among others. So, ang sinasabi lamang ho dito, no, yung paglinya, no, lalo na sa pagtuturo sa medical education, sa ilalim ng set of norms na binibigyang diin yung laboratory research. So, ngayon dito magpapasimula yung pag-iba ng linya. Pero nakikita natin doon, bago pa nga lumitaw ang Adventism, meron ng doktor na pinagawan pa ng monumento dahil sa kanyang maayos na kapamaraanan ng panggagamot nung time na pinag-uusapan doon. At dito nga, sa paglitaw nitong binasa natin, dito na ngayon ini-emphasize yung laboratory research na ayon dyan sa Flixner report, ay pinunduhan yan ni John Rockefeller at yung isa pang nabanggit po dyan. Ngayon, Rockefeller and Carnegie offered grants to the best medical schools in America with a caveat only an allopathic-based curriculum could be taught. Thus, Rockefeller and Carnegie systematically dismantled the courses of these schools by removing any mention of the natural healing power of herbs and plants or of the importance of diet to health. So, eto, dito sa ginawa at pagpondo, ayon dyan sa report ng Flexner, itong kay Rockefeller at Carnegie ay nag-offer sila ng grant sa mga best medical school sa Amerika na ang dapat lang gamitin allopathic. Yun na nga yung nakabase saan? Sa laboratory research. Okay? So, allopathic. Iba doon sa nabanggit natin kanina na terminology na may kinalaman sa natural na kamaparaanan. At dito nga sa mga best medical school sa Amerika, dahil sa grants nitong offer ni Rockefeller at Carnegie, inaalis na yung pagbanggit ng natural healing power ng mga herbs. Yung mga tanim, yung mga halaman, inaalis na yung pagbanggit man lang nung kagalingan mula sa isang halaman, for example, na ganito. Inaalis na nila yon. At yung kahalagahan ng diet sa kalusugan. Binabaliwala, wag nang bigyan diin, i-emphasize yung kahalagahan ng diet sa kalusugan. Ayan. So, yan yung ilan na ipinapakita lamang natin para magbigay sa atin ng idea, sa kabuuan, kasi perspective nga itong ating ginagamit po rito. So, mula doon sa panahon ng doktor na gumamit ng natural medicine, dito na ngayon napunta sa laboratory-based medicine na sinasabi nga nilang science, ang tawag ngayon, allopathic medicine. Ang allopathic medicine or allopathy ay archaic term, ibig sabihin lumang terminology na ito na ginagamit to define, para ipaliwanag yung science-based modern medicine. There are regional variation in usage of the term. In the United States, the term is used to contrast with osteopathic medicine, especially in the field of medical education. So ito na ngayon, ito na yung linya na tinahak hanggang sa ating panahon. Yan na ho yun. Pero, yun na nga, ang binabanggit natin, maraming mga arguments pagdating lalo sa mundo ng medisina. Hindi ho tayo doon nakikipag-debate sa mga alam nila, sa mga na-discover nila, hindi tayo doon nakikipagtunggali. Kundi, ang ating laging binabalikan, lalo na dito sa Remnant Church, ano ba ang plano ng Diyos
Yun lang. Kasi ako'y naniniwala kahit gaano katalino ang tao magpaliwanag ng sari-saring uri ng drugs, ang Diyos kasi, nung nilikha ang tao, wala naman yan. Di ba? Doon sa puntong yun na ang Diyos meron ng pinuprovide. Sa paglikha pa lang niya, sa tao, kaya lang dahil sa kasalanan nga, doon nangyari yung samot-saring sakit na naranasan ng tao dahil na rin sa pag-abuso sa kanyang kalusugan. Yun ang naging problema ho roon. Pero ito, binaybay lang natin ng konti para maipakita po natin sa inyo yung kaganapan, lalo na from natural medicine patungo nga sa allopathic medicine. Ito nga yung laboratory. O, ngayon, eto na. Sa atin hong panahon, lalo na, no, dumarami na ang samot-saring sakit. Iba't ibang uri ng sakit. Bago pa dumating ang pandemic ng COVID-19, marami ng mga naunang sakit na, kumbaga, lumaganap sa mundo. At kagabi, kung napanood ninyo yung video at gusto kong sana mapanood ninyo yon, may panibagong, kumbaga, sinasabi yung doctor from World Health Organization patungkol dito sa H5N1 na minomonitor nila ngayon. Yung may kinalaman sa birds flu. Bagamat 25 years na yan na nandyan. Kaya lang, kino-closely monitoring nila dahil merong parang nangyari na kakaiba. Ayun yun sa kanila. Sinishare lang po natin yung sinasabi nila. So ngayon dito sa ating kapanahunan, pinapapansin natin yung pumasok na iba't ibang uri ng sakit. Ano ho? Na ang nagiging problema rito, no, sa perspektibo ng katuruan ng Panginoon, ang tiwala na ngayon ay ibinibigay na sa tao pagdating sa kagalingan ng mga ganitong sakit. So, ang nangyayari dito, inilalagay ng tao sa false messiah, no? False messiah. Kanila nang inaasa yung kanilang sarili doon sa kayang gawin ng tao. At dito makikita natin yung contrast sa kapamaraanan na gusto ng Diyos na may parating sa atin. Ito, babasahin ko pa yung sinabi sa Selected Messages, Book 2, page 280. Ito, pansinin niyo po ito. As the matter was laid open before me, and the sad burden of the result of drug medication, the light was given me that Seventh-day Adventists should establish health institution discarding all these health-destroying invention, and physicians should treat the sick upon hygienic principle. Dito, kumbaga binabalik-balikan lang natin kasi sabi nga natin, tandaan ninyo, sundan ninyo yung mga argument na sinasabi natin. Lagi nating sinasabi, ano ba yung gusto ng Diyos? Dahil hindi ho ibig sabihin na dahil ganito na yung nangyayari sa ating panahon, gusto na yan ng Diyos. Hindi ho. Tandaan ninyo yung mga prinsipyo, yung mga pagpapahintulot ng Diyos na gawin ng tao yung gusto niya sa kabila na laban ito sa Diyos, hindi nagkukulang ang Diyos ng warning. So kaya nga ito ay ang binabanggit dito, binuksan sa kanya ng Panginoon at malungkot yung dala-dala nito na pagkatuklas ni Mrs. White pagdating ho sa ganitong bagay. No? So ipinapapansin lang natin. Kaya nga, eto, sa kabuuan, mayroong doctrine ng church na may kinalaman sa kung paano ingatan yung ating mga kalusugan. Di pa naman huli ang lahat. Hindi huli ang lahat. No? Kasi nga, ang sakit na nangyayari sa tao sa mundo ay dala-dala din ang ating pag-abuso sa ating kalusugan. At mayroong kapamaraanan ng Diyos na binibigay kung paano din naman ito malunasan kahit pa nangunguna na ang laboratory medicine. May mga kapamaraanan ng Diyos na binibigay. Kaya nga ito ang punto na dito sa ating tinalakay, gusto ng false messiah, no, na lahat ay umasa sa kanyang kapamaraanan ng kagalingan. Dahil pag hindi ka sumunod sa false messiah, na binabanggit nga natin itong laboratory medicine na gawa ng tao, ipipilit sa'yo na gawin mo kahit ayaw mo. Yan yung nangyayari ho dito. Yan yung atin pong ipinapakita na danger ho sa bagay na yan. Na yan ay dadating na
Dahil nga ang tao ay na-manipulate, na maniwala na doon lang nanggagaling ang tinatawag na kagalingan, ipipilit na nila, no? Yung mga bagay na yon kahit ayaw mo pa. So kaya, binaybay lang natin yung mga nakaraang pangyayari para magkaroon tayo ng, kumbaga, panibagong perspective na meron tayong mapag-isipan. Okay? Ang punto natin dito, kaya binabahagi natin dito, para mayroon tayong mapag-isipan na pwede pa nating gawin. Hindi pa naman huli ang lahat. Doon sa mga individual na gustong maniwala sa na ipinarating ng Panginoon. Okay? So yun po yung punto natin yung ipinapakita dito. Ngayon, eto na nga yung mga kaguluhang mga naganap, lalo na doon sa panahon nga ng usapin ng nung nakaraang pandemic, yung pinipilit nila yung pagbakuna sa lahat ng tao. Kaya nagkakaroon ng samot-saring kaguluhan sa iba't ibang lugar, mga puwersa ng ginagamit para supilin yung mga taong ayaw namin yan. Di ba? Yung mga protesta ng maraming mga tao na ayaw namin yan. Ito, pakita ko muli sa inyo ito. Ayan. Tuloy-tuloy na mga protesta, pero yun na nga, dumarating sa punto ng sakitan. Nagiging magulo na. Di ba? Ba't hindi na lang ninyo igalang yung choice ng tao? Yan nga yung liberty of conscience. At yan ay binibigay ng konstitusyon. Yan ay, kumbaga, assurance na hindi, kumbaga, yuyurakan ng iyong karapatang piliin yung gusto mong gawin. Pero ang nangyayari, iba. Bakit? Yun na nga, yung tinatawag na kapamaraanan or kumbaga, naamoy na yung simoy ng espiritu ng dragon. Ano yung espiritu ng dragon? Yun na nga, persecution. Yun na nga, yung pamimilit na wala kang free will. Yan yung nagiging suliranin ngayon. Ngayon, dahil sa mga suliraning ito sa mundo, okay, so, dahil sa mga suliraning ito sa mundo, syempre, yung sangkatauhan ay gumagawa ng kapamaraanan paano masolusyonan ang lahat. Hindi lang nakafocus dito sa usapin ng sakit, pandemic, lahat na, terrorism, political strife, okay? Maging sa usapin ng relihiyon, lahat. Kumbaga, gustong bigyan ng pansin. Kaya nga paulit-ulit nating tinatalakay yung 17 goals ng United Nations na ang target nila at the end of 2030. Okay? Yun yung target nila. 2030, yung 17 goals ng tinatawag nilang sustainable developments ay mangyayari. Eto, papakita ko lang po ito sa inyo, yung short video na ito, para magkaroon tayo ng idea. Ito muna. Pakita ko yung PowerPoint na to. Ayan. Ayan yung may kinalaman sa United Nations Sustainable Development, the 17 goals. Pwede rin naman ninyong basahin yan sa website nila. Isa-isahin nyo yung 17 goals kung gusto nyo. Pero ang number 1 dyan, itong patungkol sa kahirapan. By 2030, sinasabi dyan, no poverty. Wala nang paghihirap. Okay? So kung titingnan mo, may masama ba doon sa plano na ma-eradicate ang kahirapan or poverty? Walang masama doon. Maganda yon para sa lahat. Kaya lang, eto na naman, para hindi tayo mawala sa perspective. Tanong, ano ba yung plano ng Panginoong Diyos? Yun ang lagi nating unahin. Kasi nga diba, tandaan ninyo, sa Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay kapahamakan. Baybayin niyo po yung kinote ko na yun doon sa talata. May daan na tila matuwid. Natural. Kapag tayo po'y nagplano, hindi tayo magpaplano ng ikasasama natin. Hindi tayo magpaplano ng ikakapahamak natin. Natural lang nang ipaplano natin, mabuti. Kaya nga sabi doon, may daan na tila matuwid sa tao. Pero, ang naging dulo, kapahamakan. Bakit? Anong naging problema? Bakit kapahamakan sa kabila na nagpaplano ang tao ng mabuting plano? Napansin nyo doon sa talata? Basahin nyo sa Bible nyo. Kasama ba ang Diyos doon sa planong yun? Kaya nga sinabi doon, may daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo ay kapahamakan. Kasi plano lang niya yon. Wala ang Diyos doon. Kaya ang naging dulo, kapahamakan.
Kaya kagaya ng ating pinapakita, sa mga nagaganap ngayon sa mundo, plano yan ng tao. Oh, Brother Melvin naman, ang hirap mo naman. Maganda nga yung plano, mawala yung kahirapan. Yun ang number 1 sa kanilang Sustainable Development Goals eh. Kaya nga ipapakita ko muli sa inyo na hindi yan plano ng Diyos. Alin, Brother Melvin, ang hindi plano? Na mawala o ma-eradicate ang kahirapan. Diyan pa lang sa unang puntong yan eh. Kumbaga, eto, balikan lang natin. Yung una, may kinalaman sa ating kalusugan. May plano palang maganda ang Diyos sa kalusugan. Pero pinapakita ng false Messiah na ito na ang magandang plano para sa kalusugan mo. Maayos ka nito. Pangalawa, sa usapin ng kahirapan. Magandang plano ng tao, pero hindi kasama ang Diyos doon eh. Kaya ang tanong lagi natin, ano ba plano ng Diyos? Kasama ba ang Diyos dyan? Eh, sinabi mo na, Brother Melvin, hindi kasama Diyos dyan. Eh, di tingnan natin ngayon. Okay? Tingnan natin ngayon. Kung kasama ba ang Diyos dyan sa usapin na magandang plano na mawala na ang kahirapan. Pero bago yon, gusto kong mapanood muna ninyo itong pinakita natin doon kanina. Video naman ito. Ito ho. Pansinin po ninyo ang video na ito. Yan, di ba? The world's best plan to reduce inequalities. Number 1, no poverty. Yan ang numero 1 plano na nakalatag sa United Nations sa tinatawag nilang Sustainable Development Goals. Wala nang paghihirap. Wala nang magiging mahirap. Kaya ako nangiti. Kasi maraming mawawalan ng trabahong mga YouTuber. Yung nakalinya sa poverty porn. Yung mga taong nagpapakita na tumutulong sila sa mahihirap. Nakala naman ng iba, tulong. Pero ang totoo, pagka ginamit ninyo ang analyzation, yun ay negosyo. Hindi po yun tulong. Yung binibigay nila sa inyo na pinapakita nila, puhunan ang tawag doon. Bakit? Kasi sa hindi pa nakakaalam, yung ganyang poverty, no? Poverty porn, marami ang yumaman diyang mga YouTubers. No? Yung isa nga, senador pa eh. Negosyo yan. Okay? Kasi, mas pumapasok sa damdamin. May appeal kasi sa emotion ng tao. Pansinin nyo, pag nanonood kayo ng ganyang mga video ng poverty porn, may mga music na kikiliti. Hindi naman kikiliti. Kumbaga, kukurot sa inyong damdamin. Nang emosyon mo magiging mataas. Nagagamitin mo, mabuti sila nakatulong sa kanilang kapwa. Ang bait naman nitong YouTuber na ito. Pero ang totoo nun, dahil nga, click yun sa maraming tao, sa masa. Click yun. Magkakaroon ng views yan, milyon. At dahil sa napakaraming views, magiging viral nga, doon sila kikita ng napakalaking pera sa YouTube. Binabayaran po sila ng napakalaking pera ho dyan. Kasi pag tulong yun. Walang balik, tulong nga eh. Di ba? At sa Bible principle, tanda, kaya nga sinasabi natin, may daan na tila matuwid sa taong ngunit ang dulo ay kapahamakan. Sa Bible principle, Matthew chapter 6 verse 3, pag tumulong ka, dapat lihim. Kung ano yung ginawa ng kaliwang kamay mo, kung naglimos yung kaliwang kamay mo, huwag malalaman ng kanang kamay para bigyan ka ng gantimpala ng Diyos na nasa langit. Diba? So pag tumulong ka, huwag mong ipapakita kasi tulong nga. Pero dahil nga, etong mga laganap na ito na gawain, no? Sa social media, tawag dyan poverty porn. Kaya nga naalala ko lang kasi kung totoong mangyayari itong no poverty, maraming mawawalan ng trabaho. Maraming hindi kikita. Bakit? Wala nang mahirap. Ginagamit nga ngayon yung mga mahihirap. Tandaan nyo yan mga kapatid, mga kaibigan. Tuloy lang muna natin ito.
decent work, economic growth. So yun yung mga pangako nila eh. Palagay nila yung life below water. Magiging malinis din. Okay? Climate action, yan syempre yung nangunguna din dyan. Okay? Ang target nga 1.5 degrees Celsius, no? At makakamit nila yon kapag ipinasa na yung batas na magkaroon ng isang araw na kapahingahan sa buong mundo. Target kailan? Ang target nitong Sustainable Development 2030. Okay? So hindi naman natin sinasabi na by year 2020 ipapasa ang National Sunday Law. Hindi. Pwedeng mas maaga, pwedeng lagpas. Wala tayong petsang binabanggit eh. Pero ang sinasabi nga natin, crucial, bakit may plano silang nakalatag na ma-achieve nila doon sa petsa na sila din mismo ang naglagay. So dito sa mga nababasa nyo sa Sustainable Development Goals, parang lumalabas magkakaroon ng paraiso ang ating planeta. Ganun ang dating eh. Ganun ang datingan. Okay? So hindi ko na ipapanood sa inyo lahat, no? Forward tayo doon. Sa nais pa nating ipakita po sa inyo na patungkol dito, una, doon sa punto ng poverty, na mai-eradicate na o mawawala na ang mga, ibig sabihin yung kahirapan. Hindi mawawala yung mahirap, yung kahirapan daw. So, eradicate poverty. Yun yung number 1, no, na target doon sa Sustainable Development Goals. Ito. So, lagi nating tanong nga, ano ba yung plano ng Diyos? Kasi lahat ng mga bagay na ito na ginagawa ng tao, ang nangunguna kaaway. Kaya nga ang kaaway, gusto ko niyang ipahamak. Ito yung snare, deception ni Satan. Tandaan ninyo sa first verse nating binasa, lilipol siya na kamangha-mangha. Yung system na ginagamit ng kaaway, no, dadayain niya marami. Kaya maraming mapapahamak. Okay? Ngayon, ito. Pakita natin ito patungkol sa kahirapan. Magbabasa muna ako sa Spirit of Prophecy and then babasahin ko yung nasa Biblia mismo. Okay? Kasi nga, pinaparating natin sa ating mga kaibayo sa pananampalataya na hindi lumalaban ang Spirit of Prophecy doon sa sinasabi ng Biblia by principle. Okay? Yun po yun. Kaya sinishare natin ito. No? Kasi minsan yung iba ilag na i-share yung writings ni Ellen White samantalang hindi ngayon lumalaban sa sinasabi naman ng Biblia. Ito, lalo na sa usapin ng mga mahihirap. Ito, pansinin nyo ha. Yan. Sabi rito, it was not the purpose of God that poverty should ever leave the world. The ranks of society were never to equalize. For the diversity of conditions which characterizes our race is one of the means by which God designed to prove and develop character. Napansin nyo yan? Hindi layunin ng Diyos na ang kahirapan ay maaalis sa ating sanglibutan. Yung ranks of society, ibig sabihin yung kalagayan ng mga tao sa lipunan, hindi pwedeng pagpantayin yan. Practically speaking lang eh. 'Di ba? Practically speaking, marami kayong maiisip. Kung pantay-pantay na ang katayuan ng mga tao sa lipunan, for example, nasira yung iyong, alam mo na, yung palikuran. Diba? Baka may kumakain na kasi. No? Sabihin natin nasira yung iyong tubo doon sa lababo, tumutulo na. Sino pa ang kukunin mong tubero? Kasi, sino pa ang tatanggap dyan sa pangangailangan ng tubero? Yung tubero, maayos na ang status sa lipunan. May kaya na rin. Diba? So, tandaan natin lahat ng bagay dito sa mundo, sa kaganapan dito. Diyos ang may, kumbaga, kapahintulutang mangyari yung mga ganyang bagay, lalo na sa status ng tao sa lipunan na hindi pantay-pantay. At sa hindi pantay-pantay na status, ang pinag-uusapan status ha. Kaya may mayaman, may mahirap, may middle class. Pangangailangan niya ng bawat tao sa lipunan, yung ganyang kalagayan. Pero tuloy lang ko munang paliwanag dito. Hindi pwedeng ma-equalize ayon sa propeta.
Dahil yung pagkakaiba-iba ng kalagayan na ipinapakita sa lahi ng tao dito sa sanglibutan, yan yung kapamaraanan na idinisenyo ng Diyos para patunayan ang pagdevelop o paglago ng ugali, karakter ng tao. Okay? So nagagamit ng Diyos yung status na yan. Kung mahirap ka, ang tiwala mo, ituon mo lagi sa Diyos. Hindi ka gugutumin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Matthew 6:33, di ba? Datapwat hanapin muna ninyo, no? Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Napansin niyo 'yon? Yung basic needs ng tao, food, at yung kumbaga shelter, no? Clothing. Alam ng Diyos na kailangan mo 'yan. Pero ang gusto ng Diyos, unahin muna ninyo yung kaharian niya at yung katuwiran niya. At yung mga basic things, idadagdag na lang sa'yo. So yun yung, kumbaga, madidevelop ang karakter ng isang mahirap. Dahil tingin siya sa Diyos na, kumbaga, na siya lang ang pagmumula ng kaniyang mga pangangailangan. Paano ngayon, Brother Melvin? Pag mayaman. Diba? Nasa kanila ng lahat ng pangangailangan. Diba? Pero tandaan ninyo, may mga mayayamang karakter sa Biblia na malapit ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin, pag mayaman ka, malayo ka sa Diyos. Nasa tao yan. Nasa karakter ng tao. Kung paano mo tinuturing na yung kayamanan mo na yan, Diyos ang nagbigay. At kapag ganyan ang pag-iisip mo na ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, makikinabang ang ibang tao sa akin. Diba? Parang si Job. Si Job, doon sa ulat ng aklat na yon, hindi siya yung naghihintay ng lalapit sa kanya. Si Job mismo, na isang mayamang tao, ang naghahanap ng mga taong pwede niyang tulungan. At hindi niya yon ipinagyayabang o ipinagsasabi. See? So kung ano mang kalagayan mo sa lipunan, mahirap ka o mayaman ka, diyan, sinadya ng Diyos para makita kung paano mo dinidevelop yung iyong pag-uugali o karakter. Di ba principle yan? Yun yung punto ho dyan. Kaya wala yung usapin kung mahirap o mayaman. Nandyan talaga yan. Hindi mawawala yung kahirapan. Kaya dyan dinidevelop ng tao ang karakter niya. Kung kahit mahirap siya, pero buo ang kanyang dignidad. Yun ang napakaganda. Maraming tao ngayon, mahirap na, wala ring dignidad. Mahirap na nga, wala ka pa ring dignidad. Ipinagbibili mo ang kaluluwa mo sa kaperasong barya. Di ba? O, usapin lang ng eleksyon. O, wala nang isip-isip. Basta sino nag-abot ng 500, okay na, iboboto na kita. Binenta mo dignidad mo. Kaya hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. Ganun yun. Di ba? Kasi wala kang dignidad. Nabibili ka ng pera. Kahit mahirap po ang isang tao, pero buo ang dignidad niya, aba, kahanga-hanga yun sa harap ng ating Panginoon. Kahanga-hanga. Kasi buo ang dignidad mo. Hindi ka nabibili ng pera. Hindi ka nababayaran. So dito nga, ang punto, hindi layunin ng Diyos na alisin ang paghihirap sa mundo kasi itong ranggo, yung katayuan ng tao sa lipunan, hindi pwedeng pagpantayin ng Diyos kasi diyan niya tinitingnan kung paano dinidevelop ng tao, mayaman ka man, mahirap ka man, kung paano mo dinidevelop ang karakter mo para lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Ganun yan. Wala yan sa status. O ngayon, ang plano ng sustainable development, alisin ang kahirapan. Plano ba ng Diyos? Obviously not. Eto, basahin natin. Etong sinasabi sa Bible. Pero bago yung sa Bible, ituloy ko lang muna ito. Many have urged with great enthusiasm that all men should have an equal share in the temporal blessings of God. But this was not the purpose of the Creator. Christ has said that we shall have the poor always with us. The poor as well as the rich are the purchase of His blood. And among His professed followers, in most cases, the former serve
him with. Marami ikang nagsasabi at kumbaga maalab, mainit sila na magawa na lahat dapat ng tao pantay-pantay sa ating mga temporal blessings o pakinabang. Di ba yan yung sigaw sa Rerum Novarum na gawa ng kapapahan? Di ba yung Rerum Novarum muling ni-lecture ng kasulukuyang Pope na si Francis sa United Nations? Di ba yung Rerum Novarum ang sagot patungkol sa social issues ng tao na mababasa mo rin, siyempre, sa Catholic doctrine? Na dapat pantay-pantay ang lahat. Di ba, yung prinsipyo na yan, na dapat pantay-pantay ang lahat ay dala ng communism. Kaya nga may gulo sa mundo dahil pinaglalaban nung makakaliwa na ang mga mayayaman ay abusado, ang mga gobyerno ay korap, hindi nagbibigay ng pagkapantay-pantay na opportunity at yaman sa kanyang mamamayan. Di ba yan ang communism? Makikita natin dito, yan ang author niyan ay si Satanas. Gustong-gusto niyang pagpantayin ang lahat, pero gaya ng ating naipaliwanag, by principle, hindi yun layunin ng Diyos. Eto. Kaya nga ako'y natutuwa lagi na binabasa ko ang writings na Ellen White kahit nakikinig ang mga non-Adventist kasi yung writings niya hindi lumalaban sa Biblia. Oh, diba? Tuloy muna natin. It would be the greatest misfortune that has ever befallen mankind if all were to be placed upon an equality in worldly possessions. Yun na nga. Practically speaking, pagkapantay-pantay lahat yan, wala nang gagawa. Kailangan mo, ba, ikay nagtatrabaho, no? Pareho kayo, working parents kayo. Kailangan nyo ng yaya. Bakit sinong tatanggap ng yaya? Yung yaya, maayos na yung kalagayan sa lipunan. Maunlad na rin siya sa material possession. Sino pang magyayaya dyan? Kailangan mong tagapaglinis ng bahay mo. Working people kayo. O sino pa maglilinis ng bahay mo? Yung maglilinis ng bahay, maayos na rin ang katayuan sa lipunan. Diba? So, sakit sa ulo yan. So, yung mga mayayaman mismo, lahat mayaman na nga. Di sila na lahat ang magtatrabaho pati sa bahay nila. Pati sa paglalaban nila, sila na lahat. Kasi wala na silang makukuhang, kumbaga, kasambahay na maglalaba at magluluto sa kanila. Kasi maayos na rin ang kalagayan niya sa lipunan. Kaya nga lokohan ito. Pasensya na ako sa salita. Lokohan yung usapin, mawawala ang kahirapan. Lokohan yan. Eto sabi ng Biblia. Basahin nyo ng buo. Yung sa talata lang. Deuteronomio 15, talatang 11. Anong sabi ng Diyos? Sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain. What's the next word? Kailanman. Kaya't aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubukin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Nakita niyo yung purpose. Una, sinasabi diyan, maliwanag, Diyos ang nagsalita, hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman. Yung kailanman, syempre, hanggat di natatapos yung mga bagay-bagay ayon sa plano ng Diyos. Mananatili ang mga dukha. Kaya yun ang sinasabi sa Spirit of Prophecy na binasa natin sa writings na Ellen White. Hindi plano ng Diyos na mawawala ang kahirapan. Pero dito sa Sustainable Development Goal na sinasabi ko po sa inyo kanina pa, maganda yan. Kumbaga, sa damdamin ng mga mahihirap, matutuwa ka dyan. Suportahan natin yan. Kaya nga, di ba, may mga miyembro tayo na suportado yan. Di ba? Kasi maganda plano, mawawala na ng mahihirap. Yung una pa lang na puntong yun ang pinag-uusapan natin. Di ba? Doon sa Sustainable Development Goal, yun yung unang punto The eradication, pag-aalis ng kahirapan. 2030 target. So, 7 taon na lang palang hinihintay ng mga mahihirap ngayon. Mawawala ng mahirap na sa mundo. Kaya nga lagi, babalikan ko muli ang prinsipyo na tinatalakay natin sa programa. Ang lagi mong itatanong, ano ba yung plano ng Diyos? At ang plano ng Diyos nasa Biblia. Mawawala ba ang kahirapan? Hindi. Practical reason, binanggit na natin kanina. Hindi pwedeng mangyari yon. Praktikalan lang, hindi pwedeng mangyari yon.
At yun ay naiintindihan lamang ng mga taong hinahasa nila ang isip nila sa katotohanan ng Biblia. Hindi doon sa mga tao na ang gusto lang pakinggan ay opinion ng tao. Kaya nahahawa yung iba eh. Nagpapapaniwala sa magagandang plano, pero ang totoo, hindi makatotohanan. Yung totoo, hindi makatotohanan. Kasi nga, ang purpose ng Diyos ayon sa talata kung bakit hindi mawawalan ng dukha ay para doon sa meron, ma-develop yung karakter mo, bigyan mo yung nangangailangan. Di ba? Yun yung binasa natin. Makikinabang yung dukha doon sa meron. Not necessarily mayaman. Kung ikay may maitutulong, itulong mo. Pero wag mong i-video, ha? Tapos i-upload mo sa YouTube, nag-viral. O di, yung tinulong mo na sabi mo tulong, pero sabi ko nga kanina puhunan, yung pinuhunan mo na 500, kikita ng 100,000. Ganun ang kitaan sa YouTube. 100,000. Kaya nga negosyo yung poverty porn. Kaya nga yung mga nagpapa-birthday porn na yan, hindi natutuwa dito sa Sustainable Development Goal kasi mawawalan sila ng trabaho. Pero balik tayo dito sa punto, eto na nga. Dahil nga dito sa nagkakaisang paniniwala ng buong mundo, sa usapin, iba't ibang usapin na nangyayari sa mundo, pagsamahin ang politika at ang gobyerno, sabi ni Pope Francis noong 2022 sa final declaration sa Kazakhstan. Yung mga mayor o yung mayor at ibang congressman sa Amerika, sinasabi na rin na walang silbi ang separation of church and state. Ang Chief Justice dati ng Amerika na si William Rehnquist, ganun din ang kanyang sinabi. Useless yan. Saan naka-hook up lahat yon? Ano ba nangyari sa mga nakaraan? Yun nga po, yung paglipol na kamangha-mangha nitong maliit na sungay. Sa pamamagitan ng daya, sa pamamagitan ng kasinungalingan. Tandaan ninyo ang kaaway ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Magpapakita yan ng mga bagay, magpaparinig yan ng mga bagay na ikabubuti mo, pero ang totoo, ikapapahamak mo. Yun ho ang hindi napapansin ng ibang nag-aaral ng Biblia. Kasi ayaw nga nila sa prophecy. Kaya ang maliwanag sa ating panahon ngayon, pasikip na ng pasikip, mawawala na yung tinatawag na freedom to choose dahil dito, sa mga nakalatag na ito na dapat nilang magawa na. May target silang mga araw. Lalo na, yung patungkol doon, sa isa sa batas, na linggo bilang araw ng kapahingahan. Para ano yung nasa ibabaw, magkaroon ng kapahingahan ang ating planeta, makarecover ito. Ba't mananatili yung kanyang resiliency? Dahil ito lang ang ating common home. So doon nga sa Sustainable Developments, pag binasa nyo lahat, parang lumalabas magiging paraiso ang dating ng planeta na natin. Maganda yung sinasabi, pero at the back, nagwa-warning na rin naman sila ng mas mahigpit pang kahirapan. Magkakaroon ng food shortages, magkakaroon ng panibagong pandemic. Imagine niyo yan, mga kapatid, mga kaibigan. Yung sinasabi nila'y magagandang bagay, pero sa kabila ng sinabi nilang magagandang bagay, may mga kaakibat na kahirapan pa rin pala. See, ganun ang taktika ng kaaway. Papapasukin ka lang niya sa kanyang lungga. At kapag nandoon ka na, hindi ka na makakalabas. You are deceived already. Ikaw ay nadaya na niya ng husto. At itong mga pag-iisip na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ito yung matagal ng plinano ng mga propeta ng kaaway ng Diyos. Sa philosophy, for example, itong si Alice Bailey. Gusto ko lang basahin muli ito. Itong si Alice Bailey, doon sa librong The Externalization of Hierarchy, page 3, humanity moves from the Piscean to the Aquarian age is a shift from authority to direct knowledge, from beliefs
to experience. Dito na kasi ang nangyayari sa atin pong kapanahunan, yung philosophy, no? Lumipat na mula sa authority patungo sa direct knowledge. Ibig sabihin sa tao na. Yung authority kasi in a sense ay kumakatawan, sino bang authority sa mundo? Di ba ang Diyos? Di ba siya yung meron lamang absolute truth? Siya magsasabi kung anong tama at mali. Na iba na yon. Napunta na sa direct knowledge. Saan yun? Sa tao. From beliefs to experience. Ibig sabihin kung ano naranasan mo, yun ang magsasabi kung ano ang tama at mali. Yung naranasan ng bawat individual. Yun yung philosophy na ito na laganap sa ating panahon. Yun nga binabanggit natin, once na napapasok ka na dyan sa lunggang yan, mahirapan kang lumabas. Okay? Sabi pa nga dito ni isa pang matinding philosopher, the new paradigm shift includes collective consciousness, one single consciousness. Yan yun. Ito ang aim nila sa mundo, sama-samang kamalayan. Sama-samang kamalayan. Kaya nga itong mga nakalatag na tinalakay natin na tinatarget nila at sa taong 2030 Sustainable Development Goal at yung pagbigay ng aksyon by year 2027 doon sa climate crisis na nagaganap dahil nga doon sa giant clock dyan sa Manhattan, New York na kumbaga nagsimula noong year 2020 September, kapanahunan yun ng pandemic of COVID-19. 7 years yung target nila. Yun yung digital clock na hanggang ngayon puntahan nyo sa climateclock.world kung tama yung pagkaalala ko. Ganun yun. So may mga target date sila kasi meron ng isahang kamalayan. That's why in Revelation 13:8, sa isahang kamalayang yon, sasambahin nila ang hayop. Susundin nila yung kalooban ng hayop. Ngayon, eto, huling mga talata na babasahin ko, 2 Tesalonica, no? Lagpasan natin ito. Okay? Eto yung deception na darating sa, kumbaga, sa kamalayan ng tao, na kapag mas tuloy-tuloy ka pa rin doon, mahirapan kang umalis. At kapag hindi ka na nga nagbigay ng effort na umalis sa ganung kamalayan, ito na ang sinabi ng Biblia. Kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng kanyang pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya ng kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang, what's the next word? Kasinungalingan. Diba yan din ang sinasabi sa Daniel chapter 8, verse 24 and 25. Patungkol doon sa mangyayaring paglipol ng kamangha-mangha dahil sa kasinungalingan, pandaraya. Sa huling araw, ganun din. At ang tinutukoy nga dito ay ang man of sin, from verse 3. Ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na kumakatawan nga sa system ng papacy. Si Satanas ang gumagawa behind, na may buong kapangyarihan at mga milagro at mga kahangahangang kasinungalingan. At may buong daya ng kalikuan na nangagpapahamak sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Ito ang naging malaking suliranin. Yung buong daya ng kalikuan na ito sa nangapapahamak. Bakit? Ang problema kasi sa tao, hindi nila iniibig yung katotohanan. Yun ang problema eh. Kasi pagkatotohanan, hindi popular. Pagkatotohanan, hindi sikat yan. Hindi famous. Kaya ipinaparating sa isipan ng tao yung mga famous things, mga sikat na bagay na kapag meron ka nito, pag ganito yung standard na naabot mo, ayon sa pinapakita nila, famous ka. Hindi talaga mahal ng tao ang katotohanan, kaya sila'y mapapahamak. Mahirapan sila makalabas at dahil dito'y, eto na, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Darating ang panahon. At yun na nga, nakita naman natin sa Biblia, sasambahin ng lupa, ng earth, ang dragon at ang sistemang itong ating pinag-uusapan. Doon nila ipagkakatiwala ang pagsunod nila. Pinili nila yon.
Kaya walang magagawa ang Diyos kundi ipahintulot yun na doon na kayo maniwala sa kasinungalingan. Ito yung punto na ipinadadala sa kanila ng Diyos, yung paggawa ng mali. Para tuloy-tuloy na lang silang maniwala sa kasinungalingan. Kaya nga sinasabi sa Daniel 8:24 na ating binasa kanina, He shall destroy wonderfully. Siya ay wawasak ng kamangha-mangha. Matindi, di ba? Kawawang mga tao. Dahil mas pinabura nila yung pamantayan o standard ng sanglibutan, mas pinabura nila yung mga popular na philosophy, doctrines, ideology. Tinatamad sila sa mga hindi naman popular. Doon lagi sila nakaukol sa popular upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Yung paghatol kasi sa tao ay dumarating sa atin hindi dahil sa gumawa tayo ng mali. Hindi yun yung sinasabi ng text eh. Yung paghatol sa atin ng Diyos, ulitin ko, ay hindi dahil sa gumawa tayo ng mali. Ang paghatol ay dumating dahil sa hindi natin pagmamahal sa katotohanan. Yun din yung sinasabi sa John chapter 3 verse 19 at patuloy. Dinala ng Diyos yung liwanag, symbolizes truth o katotohanan. Pero takot ang tao o ayaw ng tao, hindi takot, ayaw ng tao na lumapit sa liwanag. Bakit? Mahahayag yung gawang kamalian. So yung gawang kamalian, mas inibig ng tao. Hindi yung pag-ibig sa katotohanan. Nandyan yung liwanag, nandyan yung katotohanan, pero mas pinili ng tao na manatili at hindi iwan ang kamalian. Sa atin nung pinag-uusapang ito, na 2 punto sa ating topic ngayon about Satan's snare, una, ang tao ay pinapaniwala dito sa false messiah, especially sa kapamaraanan ng panggagamot ng laboratory medicine. At tandaan ninyo na sa Biblia, no? Sa nagdaang mga kasaysayan, lalo na sa Greece, yung kanilang kinikilala na Diyos ng kagalingan ay itong si Asclepius. Yun yung pangalan niya. Asclepius ay kumakatawan sa isang ahas, serpent, na nakapulupot doon sa tungkod. Yan ay paniniwala noon. At pinakita ko na sa inyo mga documents na yan. Binabalikan ko na lang. Okay? Asclepius. Isang ahas na nakapulupot sa tungkod. At yan yung symbol ngayon na ginagamit sa medical profession. Again, symbol. Okay? At sa Biblia, no? Si Satanas nag-aangkin na siya ang Diyos ng kagalingan. The God of healing. Pero siya rin ang nagdadala ng sakit sa tao. Anong sabi ni Jesus doon sa babaeng kuba? Tinalian ni Satanas sa loob ng 18 taon. Si Satanas po ang nagbibigay ng sakit at sakit sa tao. Nagpapanggap siya na siya rin ang gagawa ng kagalingan. Tandaan natin, may planong iba ang Diyos sa usapin ng kagalingan. Mga plano o plano niya na hindi na tayo lubusan pa na maghirap dahil doon sa pagtangkilik sa mga bagay na sa halip na makakabuti sa ating kalusugan, lalong nakakasama. Again, hindi natin, kumbaga, dinidebate yung wisdom ng marami nating nasa medical profession. Wala ho ang pag-uusap doon. Hindi ko, kumbaga, dinidebate yung mga wisdom patungkol dyan sa kasalukuyang nagaganap.
sa pagdating sa panggagamot. Ang akin dito ay yung ano yung sinabi ng Diyos na pinakita sa pamamagitan ng Ellen White. May plano pala ang Diyos eh. Diba? Kaso, dahil sa pinakita ko sa inyo naganap sa kasaysayan, ito na nga, pumasok dito sa ganitong linya. And again, hindi dahil sa ito na nga yung nangyayari ngayon, gusto na yan ng Diyos. Okay? So, kumbaga, yung wisdom dito ay darating sa bawat individual. Okay? Kaya wala tayong, kumbaga, hinahatulang kahit sino man dito. Nasa bawat individual, lahat kasi may chance naman sa Diyos eh. May opportunity ang lahat ng tao. No? Mapabilang ka man sa ganyang profesyon o hindi, lahat tayo may opportunity sa harap ng Diyos. Lalo na kung iibigin natin yung katotohanan. Yun ho yun eh. Kasi pag pinanatili natin ang pag-ibig doon sa gawang mali, ipapadala na lang sa atin ng Diyos na magtuloy-tuloy ka dyan. Lalo na ang sigaw ng buong mundo, especially sa panahon ng pandemic at maging, syempre, sa darating na pandemic, ayon sa kanila. Naghahanda nga sila, di ba? At yun nga, kung naalala ninyo, again, balikan nyo yung mga video ko nung una para makumpleto yung inyong information dito sa ating tinatalakay. Ano ang sabi doon? Anong sabi ni Christian Anderson na representative ng European Parliament? Ano yung apila niya sa mga taga-Europe? Ha? Huwag nating payagan na ibigay yung kapangyarihan sa WHO na mag-decide if in case na may panibagong pandemic na darating. Kasi yun yung pinipilit sa tao. Yung alam nila through laboratory science na ito ang makabubuti sa inyo. At dahil yung iba hindi maniwala doon, pupersahin kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya. Plano pa lang yun. Kaya nga nag-warning si Christian Anderson eh. Sa pagbibigay sa kanya, sa WHO, ng power na ipagkakaloob ng gobyerno. Pero syempre, sa Bible prophecy, mangyayari naman talaga ang persecution. Mangyayari yan whether we like it or not. Pero ang Diyos, kasama natin. Yun ang magandang balita ron. Kasama natin ang Diyos. Okay? At dito sa pangalawang punto na ating tinalakay, about the eradication of poverty, hindi mangyayari yan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi mangyayari. Ayon sa sinabi ng Diyos, Deuteronomio chapter 15, verse 11, hindi mawawalan ng mahirap. So, ang tanong uli, kaninong plano na hindi na magkakaroon ng mahirap o mawawala na ang kahirapan? Kaninong plano? Tao. Ano ang plano ng Diyos? Hindi mawawala ng kahirapan. Saan kayo sasama? Saan kayo sasama? May magandang plano ang Diyos. Bagong langit, bagong lupa. Hindi gugustuhin ng Diyos na tirahan natin itong planetang nalalanta, nanghihina, ayon sa Isaiah chapter 24. So mula ngayon, tandaan nyo, Adventist ka man o hindi, nasa Biblia ang plano ng Diyos. Basahin po natin. May higit siyang magandang plano. Ang kinakailangan lang natin, gustuhin natin ang plano ng Diyos. At kapag ginusto natin ang plano ng Diyos, malalaman natin yan. John 7:17. Kung ang sino mang tao, so walang exception. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig, ganapin ang kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Tiyak, kaibigan at kapatid, tiyak, sure, Diyos ang nangako. Paggugustuhin mo na malaman ang gusto ng Diyos, ipapakita niya sa iyo. Malalaman mo. Pero kung ikaw gugustuhin mo ang plano ng mga tao dito sa mundo, tandaan niyo ang Proverbs 15:26, may daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo kapahamakan. Bakit? Tao lang yan eh. Kaya mag-isip-isip, lalo na yung ibang mga kapatid na humahanga sa plano ng Vatican. Mag-isip po kayong mabuti. Dahil pag hindi,
mahirapan kayong umalis dyan. Sa ganyang prinsipyo. Tinayo ninyo ang inyong watawat sa teritoryo ni Satanas. Mag-isip po kayong mabuti. Okay? So yun po yung ating paksa at tayo po ay mag-e-end na sa pamamagitan po ng panalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa gabay sa programa at dalangin namin ang mga kapatid at mga kaibigang nanood, nakinig, ay puspusin lalo ng banal na Espiritu upang manatiling hanapin ang inyong kalooban at hindi madaya ng pandarayan na ginagawa ng kaaway, nagbibigay ng magagandang pangako, pero ang dulo'y kapahamakan. Tulungan ang bawat sambahayan na sila po ay manatiling ligtas, na sila'y hawak ng inyong mga kamay upang sa ikalawang pagdating ng aming Panginoong Hesus, kaming lahat sabay-sabay nasasalubong sa inyo sa mga lapahap ng langit. Ito po ang aming inaasam na inyong tutugunin alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen!